Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong banal na misa ay inaalay para sa ating pasasalamat at pasasalamat ni na Alice Ganapin, Alonso family, Pasawa family, Iban and Jocelyn Fulcar Gamboa, Punya family, Greg Tenebro and family, Andrea Marie, Dr. Rodrigo Valenzuela family, Martin, Kathleen, Ann and Matthew Monteverde, Nolido family, Frael and Cecil Bordo, Ismael family, Alisa Bakatan, Rustler Marquez, gayon din para sa ating special na kailingan at sa mga kailingan para kinaganapin family, Kim and Nino Garcia, Sergeant Alfredo Hugo, June and Bilin Hunya, Fulgar family, Alonso family, Laracas family, Dr. Nico Valenzuela, Josefina and Yumi Mauron, Dr. Charmy Ann Hugo, Frederick, Kathleen Ann and Frank Lloyd Pasawa, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Pachi Campos, Adores of the Holy Trinity, Michael and Mildred Garcia, Maria Aliana Nolido, Steph and Lani Lavilla, Jocelyn Fulgar Gamboa at sa lahat ng mga frontliners, sa kagalingan ni na Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Asansa, Joselito Crisostomo, Christine Valerio, Ching Olivar, Dang and Julia Bakiran, Maribik Encarnacion, mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na sa mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa ni na Herminia, Ben, Lubino, Remigio, Josepina, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Esther, Goldwyn, Remedios, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Procesa, Felipe Sr., Filomena, Mario, Linda, Julio, Arsenio, Miles, Jose, Reneo Sr., Aurora, Reynita, Hiner, Ahmed Emmanuel, Pink, Juanita, Jenny B., Cecilio, Pedro, Flora, Urbano, Candida, Lauro, Luceria, Josepino, Alonso, Porfiria, Lorenzo, Jenil, Carmen, Marcela, Victoria, Gregorio, at sa mga kaluluwa ng mga namatay ng COVID-19. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father Romel Cruz. Umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inakin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Kaya't bilang isang pamilya, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ito ang taluktok ng ating pananampalatayang Kristiyano. Tayo ay binibiyayaan o binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating pangarap ay maging mapagmahal na anak na Ama, masigasig na kapatid ni Jesucristo at tunay na pinananahanan ng Espiritu Santo. Ngunit kahit tatlo ang persona ay iisa ang Diyos.
ang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kailangang iisa lamang ang Diyos dahil kapag dalawa o tatlo ang Diyos ay wala nang nakakasakop sa lahat. Maghahati-hati sila ng nasasakupan. Kaya nga lamang ay malungkot ang nag-iisa. Subalit ang Diyos ay hindi malungkot sapagkat hindi siya iisa. Sa matindi at mahiwagang pagmamahalan ng tatlong persona, sa isa't isa ay mararanasan ang ligayang walang hanggan. Sa taong ito ng ekonomismo ay matutun sana ang lahat ng mga Kristiyanong sundan ang halimbawa ng pagkakaisa ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Awan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong
kahiwahagahang dakila sa sangkatauhan, sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang 3 persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sabahing lubusan ang iyong iisang pagkadyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang iyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhati ang pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mabuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway, sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagpapahayag mula sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng kaparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Unity in diversity. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo o Santissimo Trinidad o Holy Trinity. At para mas lubos nating maintindihan, kahit papaano ang Ebanghelyo ay mayroong isang laiko na magaling makipagbalitaktakan. Kanina, hinahanap namin kung ano yung sa Tagalog yung orator. Tagapagsalita ba o ano ba? Tagapagpahayag? Anyway, whatever it is, orator. Okay? Parang kung mapupunta kayo sa Luneta, until now, mayroon dun mga grupo ng mga tao na mayroon silang specific topic at nagkakaroon sila ng debate o pagpapalitan ng kanilang kaisipan at kuro sa maraming bagay, like sa politika, sa reliyon, sa pag-ibig, sa relasyon, at marami pang topics. So nagpapalitan sila ng kanilang pag-iisip o kamalayan. At itong laiko na to, ang pangalan niya ay Frank. At isang araw ay ang kanilang topic ay tungkol sa religion, and specifically tungkol ito sa banal na Santatlo. At tumagal ang kanilang pagpapalitan ng kuro-kuro ng 2 oras. Kahit na umulan at bumagyo pa yon, diretso pa rin sila doon. Kahit until now, kaya po sa Luneta, pumunta kayo doon, masarap makinig. Kasi hindi sila nag-aaway, kundi nagpapalitan ng kanilang kaisipan. At isa sa mga interesting na sinabi ni Frank doon sa kanyang pagbabahayag ng Banal na Santatlo ay ang Banal na Santatlo daw ay buhay sa bawat isa sa atin. Buhay siya ngayon. Hindi ito lang ay nakalutang ng mga letra na turo ng simbahan. At sabi niya, kahit na anong paliwanag, kahit na anong analogy o kahit na anong paghahalin tulad mo sa pangyayari, sa mga bagay, sa Santissimo Trinidad, ay hindi natin lubos ito mauunawaan. Dahil ito ay isang misteryo. At maraming ginawang libro, siguro sa homily, marami na kayong narinig sa mga pare, articles, talks about Trinity. Inyo yung mga pahapyaw lamang. Pero hindi natin lubos na maunawaan. At mayroong mga bagay na makikita ka o maririnig ka tungkol sa Banal na Santatlo. Sa Ebanghelyo, sa Biblia, ay particularly sa Ebanghelyo ni San Juan, na sinasabi niya dito, ang Banal na Santatlo ay alam nating lahat na Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Perhaps the best known reference that we can refer to is yung Ebanghelyo ni San Mateo sa talata 28 at kapitulo 11. At anong sinasabi dito? Humayo kayo sa lahat ng tao at gawin silang tagasunod ko. Basbasan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And the most graphic image of the Trinity is during the baptism of the Lord Jesus in the Jordan River. Sabi ni San Marcos sa kapitulo 1 at talata 11, may isang tinig na bumaba na animoy isang kalapati
at nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Doon sa eksena na yon ay yung boses ang Diyos Ama, si Jesus ang anak, at ang yung dove na sinasabi is, o yung tubig, o yung dove is banal na espiritu. Yun lang yung imagery natin. Yung ang Ama, yung boses, yung kalapati ay ang Espiritu Santo at si Jesus. Sabi din ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ay ito yung pagbati. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumayinyong lahat. Whenever we pray, according sa aking professor na si Monsignor Romy Ranyada, kapag ikaw ay magdadasal, kasi siya ang aming professor sa Trinity, sabi na kapag ikaw ay magdadasal, kailangan may tatlong sangkap ng persona sa iisang Diyos. Kailangan mayroong Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sa lumang tipan ay ito ang era o panahon ng Diyos Ama, si Yahweh. Okay. Hindi siya nakikita, boses lamang siya. Diba? Sa eksena ni Abraham, ni Moises na nagliliyab na puno, at marami pang ibang tagpo tungkol sa Diyos Ama. The Old Testament belongs to the Father. The Gospel period is the era of Jesus, sa panahon ni Jesus. Yung mga salita at yung mga propesiya doon sa lumang tipan ay naipahayag ni Jesus sa makabagong tipan. Okay? Sa bagong tipan. And the post-period or the era of the Holy Trinity is during the Acts of the Apostles or yung mga gawa ng apostol. Dahil ano yung kahuli-hulihang ibinigay ni Jesus? Bibigyan ko kayo ng tagagabay sa inyo. Bibigyan ko kayo ng Holy Spirit, and that is during Pentecost. Diba? Hiningahan niya ang mga disipulo at nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe pertaining to their faith. Sa credo, sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, every Sunday, every day, or whenever we pray, ay ito ay nakatuon sa tatlong persona. Dahil iisa ang Diyos, iisang Diyos sa tatlong katauhan. Mayroong mga nag-attempt na ipaliwanag sa kanilang pamamaraan at sa kanilang abot na makakayang kaisipan ang banal na Santatlo. At isa na dito ay si St. Ignatius of Loyola. Ang sabi niya, bago daw makabuo ng isang tinig o ng sound, dapat ay may tatlong nota. Dahil hindi daw ito magiging tinig kapag hindi ito walang tatlong nota. So hindi mabubuo yung isang tunog ng walang tatlong nota. Yun ang paraan ni San Ignacio ng Loyola sa pagpapaliwanag ng Holy Trinity. At sabi naman ni St. Patrick, para daw itong clover leaf. Hindi tatawagin clover leaf yan kapag dalawa lang ang bahagi, dapat yan tatlo. So ganun lang kasimple. Nung kami binigyan ng final exam tungkol sa Trinity ni Monsignor Romy Ranyada, at sabi niya, mag-isip kayo ng sarili niyong analogy o paghahalintulad base sa inyong karanasan tungkol sa banal na Santatlo. At saka iisip ko, ay naisip ko lang yung tatay ko nung nabubuhay pa siya. Dahil ang tatay ko ay isang guro, isa rin siyang ama, at isa rin siyang anak. So, tatlo yung kanyang ginagampan ng papel sa buhay sa iisang katauhan. Yun lang yung kaya ng isip ko. Pero more than that, ay alam ko na mas malalim at mas malawak pa
ang kahulugan ng banal na Santatlo. Ano ngayon ang banal na Santatlo sa buhay natin? Paano natin ito maisa sa buhay? At mayroong suggestions, okay? Whenever we pray, for 3 minutes lang ang sinasabi. Una daw, pag nilayan mo yung mga sa isang buong araw bago ka matulog, yung first minute ay ilaan mo ito sa Diyos Ama. At ano naman yung equivalent ng Diyos Ama sa ating pananalangin? Ano yung magandang nangyari sa iyo sa araw na ito? Kaya halimbawa, yung long lost friend mo, nakasalubong mo at nakilala ka at nagkwentuhan kayo. Balikan yung mga masasayang alaala niyo, yung mga kalokohan niyo, everything. The second minute of your prayer is ano naman yung mga hindi magandang karanasan sa araw na ito. Kaya halimbawa, nakita mo yung kaaway mo, kumulo yung dugo mo. Yun yung mga bagay na itataas mo sa Diyos at i-refer mo to sa Diyos anak na si Jesus. Panginoong Jesus, nakita ko yung kaaway ko, nanggigigil ako. Gusto kong ilampaso. Whenever we pray deep within your heart. Kung masaya ka, magdasal ka ng masaya. Kapag malungkot ka, magdasal ka ng malungkot. And lastly, ano yung something good? Yung first, sa Diyos Ama. Second, sa anak is yung ano yung nakagalit sa'yo, yung something bad happened to you that day. And lastly, ano yung hamon sa'yo ng dalawang ito? Sa gitna ng kasayahan mo, sa gitna ng hamon, ano naman ang iyong gagawin 3 minuto? 3 minuto lang ang hiningi sa atin. Ano kaya ang hamon? Siguro, it's about time na yung aking paniniwala ay maisagawa ko. Na kahit na galit ako dito sa kaaway ko, dahil sa batas ay mahalin mo yung kaaway ko, yun yung hamon. And that is make Trinity alive in our hearts, in our existence. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, nawa ang pananampalataya na sa banal na Santatlo ay hindi magkakahiwalay dahil mayroong iisang Diyos na Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na magli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na maging bukas ang aming mga puso sa pagkilos ng Espiritu Santo. At sa bawat kahilingan, ang ating pong itutugon, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin niyo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa tulong ng 3 persona sa iisang Diyos, ay mabigkis nila sa pagkakaisa ang lahat ng mga Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan, manalangin tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pag-aamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, upang sila ay manatiling ligtas at pagpalain ng Diyos para sa kanilang kabayanihan, manalangin tayo.
Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan, manalangin tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagsisikap na gawin tunay na mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo at tahanan ng Espiritu Santo, ay maikalat natin ang pag-ibig at pagdadamayan sa ating bansang naghihirap dahil sa COVID-19 pandemic. Manalangin tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ninyo kami. Isama din po natin sa ating panalangin ang mga BEC coordinators at sa taunang pagdiriwang ng banal na Santatlo at pagdiriwang din ng kanilang samahan na nawa ay maipalaganap ang pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin niyo kami. O Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, pinupuri namin kayo sa inyong pagkakaisa at lubos na pag-iibigan. Tulungan ninyo kaming matularan ang huwarang inyong ipinakikita sa amin at nang matulungan kami sa panahong ito ng panganib at pangangailangan. Dinggin ninyo kami, o tatlong personang nabubuhay at tagahari bilang iisang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo, ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal.
Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihay taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na mabubuhos sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Isidro Labrador at ang lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa duso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang muling pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo nawais sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa bawat sa peace video po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito si Jesucristo ang ikalawang persona sa banal na iisang tatlo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais namin tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng spiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaan kami ay mawalay sa iyo. Amen. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Thank you, oh my Father, for giving us your gift and leaving your Spirit till the work on earth is done. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, hope for sinners slain. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face. There I'll serve my King forever in that holy place. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa ngalan ng San Isidro Labrador sa mga nag-alay ng misang ito at sa inyong mga panalangin, lalo-lalo na po ang ating BEC sa ating parokya. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may
pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At At sumayo rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang banal na iisang tatlo ay paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Humayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw sa kalinga niya'y wagas, kayong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw sanglibutan. Ang ngalan niyang angking singlingling ng bituin, liwanag ng Diyos sumaatin. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.